Good morning, good evening, good day to everybody. Welcome back to the Revelations. I will speak of biblical style and with righteous and disciplined words and balanced. So, thank you in advance, everyone. We thank you, Lord Jesus, and your Holy Spirit for the new days and weeks, months, years to come. The blessings and the strength, your power is eternal. Your love, peace, and understanding, the gratitude from us, and the forgiveness from you. Thank you. Amen. So, we are Christians or not Christians. There's only two kind. If we are truly Christians, we are not only thinking and saying, we are thinking and put the heart into it before saying. That's a true Christian. Because we are God-fearing, God-loving. So, put it in with heart in your words. That's why it's so important to choose your words before you're saying it. Because your mind is fast thinking. You cannot change your mind, but you can try to control it before saying the words. It's so easy to say words, but do you really mean it? That's the question. So people, choose your words. But our topic today is about the lust. The lust of why you speak the words or why you do the things, why you think the thoughts. That is the topic today. So I will mix up English and Tagalog, Filipino, maybe sometimes in Cebuano. Okay? So, what is this lust? Why do we want what we are wanting? That's the question. Gusto ba talaga natin? Ano ba talagang gusto natin? Kung gustuhin natin sa tamang lugar, sa tamang oras, sa tamang sitwasyon. Diba? Kasi, itong pinag-usapan namin we were talking about the lust. And this about breadwinning part. Of being a father or a parent. It's all about discipline. Because you are
I am telling my friends about why do we complicate things? Why do we put ourselves in hard situations? This last, gusto mo, pero anong resulta sa ginusto mo? Yan yung question, di ba? Kasi itong I am including, of course, myself, always. Gustuhin mo yung mga anak mo, gusto mong gumawa ng anak. Planuhin ninyo muna. Anong kaya natin? Ilang anak kaya natin? How many kids? So that we don't suffer too much. Pinapahirapan ninyo ang sarili mo. Dahil sa gusto nyo lang. Connected to sa sa pangkahapon din. Siyempre. Everything is connectivity. Connected to. It's all about connectivity. No? Connect your words to your actions. Kasi hanggang sa words lang yung wala. Hindi natin iniisip yung sinasabi. Praktisan muna natin. Tapos i-examine yan. Kaya tayo nadi-disqualified, napapahiya ng mga tao. Dahil kahit ano na lang pinagsasabi, hindi iniisip yung sinasabi. Yung resulta ng mga sinasabi. Hindi mo sinasa puso. Bakit? Pinapractice ko muna ito bago ko sabihin sa inyo. I always practice it first. More or less. But I'm ready. I'm original. You cannot copy me. You can try to copy. I want you to copy me, but be better. But you cannot be me because I am only one derivation. So ito, the last, ito yung mentalidad ng gusto. Pag hindi mo kontrolin yung ginusto mo, may mga consequences yan. Yung resulta, di ba? Kung hindi mo pinlano yung gusto mo, mahirapan ka talaga. You will suffer. So I was telling my fellow workers here, friends, just because you want to do it, you must not, if you haven't planned it well, because it's about planning. Plan mo muna, examine mo muna. Tama ba ito o hindi? Ethics yan. Examine mo muna yung sarili mo. Examine yourself first. No? May dalawa na kaming anak. Dagdagan ko pa. Tanungin mo sarili mo, kaya ko pa ba magtrabaho ng extra? Kaya pa ba namin ni Mrs.? Yun lang yun eh. Tapos, yung mga promise ninyo sa isa't isa, hindi nyo yun tinupad. Gumawa pa kayo ng isa pa, dalawa pa, tatlo pa. Kayo lang naggawa ng kahirapan. Yung pinaproject ko sa mga tao, sa inyong lahat. To all of you, including myself, of course. I'm still a student, but I am a better student than many of you. Without too much pride, I have practiced this way. Okay? So, lugar lang, mga kapwa-tao, kapwa-Pinoy. So, itong bakit mo dagdagan yung problema mo? Labas mo yan. Gusto mo, bakit mo ipasok yan? Pwede mo namang ilabas ulit. Timingin mo. Magpapasarap ka lang.
dahil sa masarap. Tapos ang resulta ng masarap na yan ay problema. Sipin mo, pasok ko ba ito? Hindi. Ilabas ko ba doon sa loob? Hindi. Simple math lang yan. Pero dito dadating dito yung included yung carelessness. Careless ka. Careless tayo. More or less. I am generally speaking. More or less tayo careless. Included na rin ako dyan. Pero mas careful ako sa mga sinasabi ko sa inyo. Dahil iniisip ko yan. Pinapractice ko yan. I am practicing before I will say the words. That's why my connectivity to the words is stronger than the most. So ito, yung mentalidad, baguhin. Porkit yan ang natutunan natin noon. Yan na talaga. Hindi. Baguhin. Gawing mas maganda. Do it better. Sabi ko yung the power of remodeling. Nandun pa kayo sa 100 years ago yung iba eh. Kasi ganito yung nangyari noon. Ganito na hanggang buwan. Hindi. Huwag kayong ma-stuck dyan sa mentalidad ng kapanahunan pa ni kupong-kupong. Don't be stuck there. Evolve. Adjust. Lang yun. 2,000 years na tayo after Christ. Ganyan pa rin yung ugali, mentalidad natin. Nagbago kayo. Yung mga pagjilos-jilos dyan sa mga tao. Sa yung mga kapatid. Nasa pamilya din yan eh. Sa mga kapatid, sa mga asawa, sa mga anak. Mga anak natin turuan lang. Kailangan turuan yan while they are still young. That's why I'm projecting this derivation to all of you. Amen to that. Sauro. Sabi ko, kailangan mo pang mas maraming problema. Nahihirapan ka na. Nahihirapan na tayo. Ba't pa tayo maggagawa? Ayan, tanongin niyo yung sarili niyo. Ba't ba ako gagawa pa ng mas maraming problema? Why do I have to put more problems? What? So it's all, go back. Mental lab, Go back to your mental lab. Examine yourself. Examine your thinkings. Feel it. Feel it with your heart before you saying it. That's one very good step ahead, people. I have practiced this derivation many years, but still I am incapable of being perfect because of I am always getting better. I cannot be perfectly enough. I am as imperfect as many of you. But I'm keep going, projecting, giving values, bigay halaga. Sa inyo, sa lahat, sa buong mundo, sa pamilya ko, sa anak ko. Tinuturuan ko yung anak ko araw-araw. Yung disiplina. Kasi, marunong na ako magdisiplina sa sarili ko. Inuuna ko yung sarili kong disiplina. Unahin natin yung sarili natin. Para hindi tayo ma-disqualified. So we don't be disqualified. Hindi tayo mapapahiya. Ay, hindi mo pala nagawa yan. Okay lang. Kaya kong mahiya din. Nahiya pa rin ako, pero control ko yung weakness, vulnerability, humility.
Human pa rin ako. Ha? Kaya ninyo. So, yung mga pagka-judgmental nating mga Pinoy, tigilan na yan. Magbago na. Paangatin natin yung mentalidad natin, palakasin na magbago. Sa gawa, sa isipan, sa pananalita. Don't be stuck on the past too much. It is now that matters. Focus on the situation now. What can I do better? Previous observations. What can I do better today? Anong magagawa kong mas maganda ngayon? Kasi kahapon. Isipin yan. Masarap pa ano yan eh. Masarap ano yan sa puso. Parang you will get some sense of pride. Ha? Hindi yung high pride. Dahil ano yan, over na yun. Madali tayong mag-abuso sa mga bagay. Lalo na sa mga sinasabi natin. Huwag mo abusuhin yung mga pananalita. Sipin mo muna. Examine. Careless tayo dyan eh, sa mga pananalita. Kahit ano na lang sinasabi. So, praktisan niyo muna. Dahil bumabalik sa atin yan. Death and life are in the power of the tongue. Ha? Tama yan. Yung mga words ninyo, bumabalik. Para yung karma. Kung sa Bisaya paggaba. Bumabalik sa inyo yan. So, mag-ingat kayo sa sinasabi ninyo. Keep it to yourself. Mag-ingat tayo dahil nakikinig ang Panginoon. Kahit hindi kayo nagsasalita, nakikinig pa rin yan. Alam niyo lahat. Amen to that. So yun, mga kabayan, mga kapwa tao. Ay yung mga hayop dyan, yung marunong makinig din, welcome din kayo. Globally speaking, universally speaking, lahat na yan. Ha? Thank you sa oras ninyo at sana na may nakabigay uli ng halaga. Forward nyo yan. So, remember yung ano ko. Ito yung foundation ko rin sa pagdidisiplina. With God, all things are possible. Matthew 19:26. Kumuha kayo ng verses dyan sa Biblia. Kung totoong Kristiyano kayo, naniniwala. You have to be a believer. Para hindi kayo ma-disqualify. Mapapahiya. You have to be a true Christian. You don't show it only by going to the church. Pakitang tao lang yan. Hindi. Ang church na church dito sa bahay. Dito nagsisimula yan. Sa mga bahay, wala pang church noon na sa bahay pa tayo noon. Sa kuwebas pa tayo noon. Sa panahon pa. Yan yung unang church sa kuwebas. Dito sa pamilya natin. Kung pupunta naman tayo sa church, isa puso natin. Apply natin. Turuan natin yung mga anak. Bakit? Yan, tinuturuan ko yan. Slowly, but surely. Bakit? Huh? So that's it for today. Thank you. Radiate and vibrate love, peace, and understanding, gratitude, and forgiveness. That's it. Thank you, mga kapwa. Palakasin natin yung bayan natin. Magtulungan tayo, mga Pinoy. Pakita natin yan. Show it to the world na pwede tayong magbago.
mentalidad natin. Yung pagsisinungaling, pandadaya, yung pagtatamad-tamad. Baguhin natin lahat yan. Pakita natin, uy, ito, Pinoy, matatag to. Hindi lang sa boxing. Sa lahat ng bagay na. Simula tayo sa bahay. Yung discipline. Amen. In the name of Jesus. Peace out. Motivation. Parental guidance ha. Yung mga bata nakikinig. Kasama kayo sa mga parents or kuya, tate. Nakakaintindi. Parental guidance. Okay? Thank you.